Kapatid ng Pangasinenseng OFW na pinaslang sa Israel, nakauwi na sa kanilang bahay sa Binmalay, Pangasinan. Narito ang exclusive report. Kuha ang larawang ito noong September 30 kung saan kasama ni Angelica si Angeline sa Tel Aviv, Israel. Ito na pala ang huling pagkakataon na magkikitang magkapatid. Parehong nagtatrabaho sa magkaibang lugar sa Israel ang magkapatid. Nangako raw silang magkikita kahit minsan sa isang buwan. Pero noong October 7, kung kailan nagsimula ang sigalot ng grupong Hamas at Israel, nasawi si Angeline. Pinagbabaril siya at kanyang amo ng mga terorista sa loob ng bomb shelter kung saan sila nagtatago. October 7 daw po yung kasagsagan ng gera. Around 9:30 AM. Magkausap po kasi yung amon ng kapatid ko at saka yung anak niya sa cellphone. May sinabi yung nanay niya na animeta, ibig sabihin po na mamamatay na ako, nandito na sila, sabi po niya. Sa nasabi ring araw, nagpalitan pa ng chat ang magkapatid kaugnay sa takot na nararamdaman dahil sa giyera. Hanggang sa hindi na raw nag-reply sa Angeline. Masaya raw sa Angelica na nakauwi na siya sa kanilang tirahan sa Barangay Balagan, Binmalay, Pangasinan. Pero hindi raw buo ang kanyang kasiyahan dahil hindi na raw kumpleto ang kanilang pamilya. Araw-araw na nagtitirik ng kandila ang pamilya Aguirre para kay Angeline. Ang hiling ko na lang po ngayon is yun nga po, yung mapauwi po yung katawan ng kapatid ko para po makapagluksa na po kami ng maayos. Makita na rin po namin siya. Sa ngayon, wala pa raw plano si Angelica kung mananatili sa Pilipinas o babalik sa Israel. Samantala, ipinoproseso na ng OWA Region 1 ang tulong pinansyal para sa pamilya Aguirre. Sa huling impormasyon mula sa OWA 1, inaasahang iuuwi ang mga labi na Angeline sa bansa sa November 3 at sa November 4 tuluyang madadala ang mga labi nito sa kanyang pamilya sa Pangasinan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon.